Hello mga friends, yung wawahilin nyo umuwi na sa Pilipinas for good na ako dito because yung bunso kong anak nag-aaral, gusto kasi siya ng nursing course, tapos pwede sana sa Amerika kaso hindi namin afford eh. Mahal ang tuition. Kasi siya noon, nag-aaral siya sa community school. Pero, vocational course lang natatapos niya. Dalawang course ang natapos niya, puro vocational. Associate lang ba? Associate. Tapos gusto niya ng nursing kasi gusto niya ng magandang future. Kaya, ang nag-decide kami na papauwiin na lang siya sa Pilipinas kagaya sa mga kapatid niya na nung nag-college na sila din, pinapauwi namin dito sa Pilipinas. Kasi hindi talaga namin afford ang Amerika. Kasi oo, nasa Amerika kami, pero dollar din ang ginastos namin. Saka hindi naman kami mayaman eh. Tamang-tama lang yung kita namin pang upa sa apartment. At saka pagkain. Pag college na, hindi namin afford kasi mahal. Ayaw din namin na mag-student loan sila kasi maraming nag-a-advise sa amin na hindi maganda yung student loan. Kasi nung nagtrabaho pa ako, yung customer namin nagsabi sa akin na siya daw nag-student loan, ang tagal daw niya binayaran yung student loan at kasi may interest, malaki daw ang interest, syempre government. Kaya napagdesisyonan namin na dito lahat sila kung gustong mag-aral ng college, mga anak namin, papauwiin namin. Yung panganay kong anak, dito rin sa Maynila namin pinapaaral. Nag-aaral siya ng college. Yan, nakatapos. Tapos yung IT yata course ng anak ko, hindi ko na Tapos, nakatapos siya. Tapos yung pangalawa, sa FEU siya nag-aaral. Nakatapos siya ng nursing. Ngayon, nurse siya sa BE. Tapos, yung itong bunso, gusto din mag-aaral ng nursing na naman. Kaya nag-decide kami na papaaralin namin sa Pilipinas kasi di talaga namin kaya, as in mahal. Kaya sinamahan ko siya. Yung dalawa kong anak, hindi ko sinamahan pag uwi kasi dalawa sila eh. Itong bunso, syempre bunso, alam mo na, never siya nahiwalay sa akin, baka hindi makatapos. Kasi syempre mamimiss niya ako, kami, at least may kasama siya. Pero hindi ko siya sa Manila pinapaaral. Dito lang sa probinsya namin sa Leyte. Dito ko lang siya pinapaaral. At least hindi masyadong mahal. At saka may bahay kasi kami dito sa probinsya. At least ngayon, natitirhan na namin. Maliit lang bahay din namin, hindi naman kami mayaman. Kaya ang ginagawa ko ngayon, vlog. Pero salamat sa suporta nyo, sa papanood nyo sa akin. Sana hindi kayo magsasawa. Sayang kasi yung mga anak ko, kung hindi ko papaaralin, tulungan kasi hindi sa pagmamayabang. Sila, nung high school sila, mga honors, yung mga may natanggap na mga award, yung achievement award. Sayang kasi may kunting talino mga anak ko. Kaya, kung anong decision nila, sinusuportahan namin. Okay guys, salamat sa panonood ha. Sana hindi kayo magsasawa. At saka, ang gagawin ko na lang dito, magfa-farm ako. Kasi may nabili kaming kunting lupain. Aasikasuhin ko na magtanim ng mga gulay. At least healthy. Ngayon nga sa bahay namin, linagay ko lang sa paso. Nagtanim ako ng alugbati, yung
talbos ng kamote. Yung ang tawag sa amin, gay. Tapos tanglad. Gusto ko pa ng maraming pang itatanim kasi at least dito sa amin, oo nga, nangihingi kami sa kapitbahay pero nakakahiya. Panay, nangihingi ka sa kapitbahay. Kailangan mayroon ka ring sariling, tanim. Kasi nakakahiya. Kami kasi dito sa probinsya, bigayan kami eh. Hindi kami nagdadamutan. Yun lang talaga ang advantage pag nasa probinsya ka. Kasi kami ang mga kapitbahay namin, kilala namin ang isa't isa. Kung sino ang wala, yung nagbibigayan. Kaya gustong gusto ko dito sa probinsya namin. Mga mababait kasi mga kapitbahay ko. Wala akong masabi sa mga kapitbahay ko. Nagtutulungan kami dito eh. Pero may kailangan nagtanim din ako. Tapos ang itanim ko rin, malunggay. Magtanim din ako ng malunggay. Pero doon sa nabili naming farm, klase-klase ang itanim ko. Kaso malayo-layo sa amin. Pero okay lang. At least may lilibangan ako. Sa ngayon hindi pa kasi iniasikaso ko pang sa anak ko enrollment eh. Okay guys, i-update ko lang kayo kung ano nang nangyari sa pag-aaral ng anak ko at saka sa buhay ko dito sa probinsya. Bye-bye!